Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa mga subscribers at mga viewers. At doon sa mga bago pa lamang, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe, like, share, and comment na PMCC Karamuan. At sa panibagong content po na ating tatalakayin sa mga pagkakataong ito, samahan niyo po ako mga kaibigan. At ang content po nating tatalakayin ngayon ay patungkol sa mga nangyayari sa ating panahon. Paano natin haharapin ang mga pagsubok ng mga nagaganap dito sa sanlibutan? Lahat ng mga nangyayari dito sa sanlibutan, tulad ng mga malalakas na mga bagyo, mga lindol, tulad ng mga sakit, yan ay mga pagsubok sa sanlibutan. Ang layunin ng mga pagsubok na dumarating sa sanlibutan, para ipakita sa sanlibutan, sa lahat ng tao sa sanlibutan ito, na hindi nila kaya kung wala ang tulong at awa ng Diyos. Kaya sabi sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 8, na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Ang mga nagaganap dito sa sanlibutan, na mga masasabi natin, mga masamang pangyayari. Sa tao, masasabi yan, masamang pangyayari. Tulad yung malalakas ng mga bagyo, mga lindol, may kalakip ng mga tsunami, may mga kalakip ng mga landslide. Masasabi natin, masamang pangyayari. Pero lahat yan, Diyos ang may takda niyan. Pinapahintulutan ng Diyos yan, lalo na kung ang tao naging mabangis na, mayabang, mataas, mapagmalaki, hindi na kumikilala sa Diyos. Doon dumarating ang mga pangyayari sa mundo na hindi maganda. Halimbawa, nang si Propeta Jonas ay suguin ng Diyos papuntang Ninive, hindi siya sumunod Saan siya pumunta? Doon sa Tarsis. Kaya yung kanyang sinakyan na bangka, sinalubong sila ng malakas na bagyo. Alam ni Jonas na siya ang nagdala ng kamalasan doon sa bangka na kanya sinakyan. Kaya sabi niya, ihagis niyo ako sa dagat. Ibig sabihin, pagka ang isang bansa, ang isang lugar, ang mga tao doon ay mga nagiging suwael, naging masuwayin, mga palalo, mga mayayabang, lumalakad sa laman, lumalakad sa kasamaan. Ang Diyos nagpapadala ng mga kalamidad, mga masasamang pangyayari. Kaya ang ating panahon, talagang masasabi natin ito ay napakasama na ng ating panahon. Sabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 17, na yung samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya ngayon, napakasama na ng ating panahon. Ultimo, pinuno ng mga relihiyon na nagpapakilalang Kristo at Diyos, promotor ng pagpatay, pangunahin sa panggagahasa. Isipin mo yan. Doon pa lang sa kanyang pagpapakilalang siya ang Diyos, siya ang Kristo. Malaking kapusungan ito sa harapan ng Panginoon. Kaya ngayon, ang Diyos nagpapakita, nagpaparamdam ng kanyang galit
lalo na dito sa ating bansa. Madami ang mga relihiyoso, pero ang kanilang pagiging makadiyos, hanggang bibig lang. Pero ang kanilang pagkataong loob, puno ng kabulukan at mga kalansay, parang libingang pinaputi. Kaya minsan ngayon, ang relihiyon nagpapasama eh. Dahil sa relihiyon, pumapatay. Handang mamatay, handang pumatay. Kahit alam niya ng bulok ang aral, bulok ang sistema ng pamumuhay ng pinuno, yung mga nalason at napaniwala, handa pa rin mamatay. Isipin mo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sana, tulungan itong ating mga kababayan na nailigaw at napaniwala sa mga kasinungalingan at kapusungan ng mga doktrina ng mga relihiyon. Ano sabi ng Panginoon? Sa aklat ng Mateo 22, talatang 29, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Praise the Lord. Dahil sa kabulukan ng aral, sa kamalian ng doktrina, itinakwil na nila ang Panginoong Hesukristo, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Yung katotohanan ay kanilang pinagwiwikaan, kanilang ibinasura. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, sa Romans chapter 1 verse 20. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 20 hanggang 23. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Ang sabi, pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. At sila nagsisamba sa mga nilalang kaysa lumalang. Kaya sabi, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw, na sila'y mga pawang hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Yan ang ginagawa ng tao. Sinamba nila yung mga gawa ng kamay, mga larawan ng tao. Imbis na sambahin, kilalanin, paglingkuran, yung makapangyarihan Diyos, ang tunay na Kristo, yung sinasamba, yung tao, yung nilikha ng Diyos na nagpapakilalang Kristo, na nagpapakilalang Diyos. Kaya, ang banal na kalooban ng Diyos para we will overcome all the trials of this world. Magkaroon tayo ng matatag at matibay na pananampalataya. Pananampalatayang hindi umuurong, hindi gumugupas. Diba? Pananampalatayang fighter. Kumbaga, no retreat, no surrender. Praise the Lord. To God be the glory. Yan ang motto ng good man of the house. No retreat, no surrender.
Kaya sabi, labanan yung matatag ng inyong pananampalataya. Kaya ayon sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang pananampalataya natin, meron tayong buong pananampalataya, buong pag-iisip, buong lakas, buong puso na pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ang pananampalataya natin sa Diyos dapat tama. Sumasampalataya tayo na may isang Diyos, ang Ama. Diba? Ang Ama ay isang Diyos sa pagiging Ama. Sumasampalataya tayo kay Kristo na isang tunay na Diyos ang Kristo sa pagiging anak ng Diyos. Yan ang sabi ni Apostol Juan, naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang atin siyang kilalanin na totoo sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Praise the Lord. Kaya sa mga kaibigan namin ng mga Muslim, napakaliwanag na sinasabi na salita ng Diyos. Naparito ang anak ng Diyos. Sino ang naparito? Yung anak ng Diyos. Kasi sinabing naparito, hindi taga rito taga langit John chapter 6 verse 38, sapagat buwaba o buhat sa langit. Sa langit pa lang, umiral na Praise the Lord. Yung anak ng Diyos, tunay na Diyos, naparito. Paano naparito? Nagsalaman. Nag-reincarnate, nagsalaman. Paano siya nagsalaman o nagkatawan tao? Binuntis siya ni Maria. Pero hindi binhi ng tao yun. Lalang ng Espiritu Santo. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya powerful Kahit nung si Kristo magkatawan tao, naroon pa rin ang kapangyarihan. Bakit? Espiritu Santo kasi, lalang ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Yan ang tamang katuruan. Doktrina. Si Kristo tunay na Diyos. Makapangyarihan Diyos. Dakila na Diyos. Pero nagkatawan tao. Kailangan siya ng buong mundo. Kaya nung siya magkatawan tao, ibinuntis siya ng isang dalaga. Dalaga, yan si Maria, dalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Kaya nung siya magkatawan tao, talagang tunay na tao, naranasan ni Kristo lahat. Nagutom, namatay, tinuli, nauhaw. Sabi, meron ba yan Diyos na namamatay? Meron ba yan Diyos na tinutuli? Meron ba yan Diyos na nagugutom? Ay nagkatawan tao nga. Isipin mo yan. Nagtitigas na mga bungo ng mga ito, mga kukuti ng mga ito Ang hirap turuan at paunawaan. Sana mabuksan ang inyong isip. Lalo na itong mga member na mga iglesia ni Manala, ni Manalistic. Iglesia ng mga tulisan. Kaya, nung mamatay sa Jesus, hindi namatay si Kristo. Sabi mo yan? Kaya bang patay ng Espiritu? Kaya bang patay ng Diyos? Si Kristo ay Diyos. Yung tao si Jesus. Kaya Kristo Jesus
Si Jesus, yun ang Kristo. Nagsalaman o nagkatawan tao. Ang doktrina na nagtuturo na si Kristo, hindi nagsalaman o nagkatawan tao. Doktrina ng mga rebellion yan, mga antikristo, mga kalaban ni Kristo yan, mga kapatid. Tanggapin nyo ang tamang doktrina. Sampalatayanan nyo, tamang doktrina. Ang doktrina nila Apostol Pedro, tama yan. Ang doktrina nila San Pablo, nila Santiago, doktrina ng mga apostol. Hanggang ngayon, sila mga apostol noon. Pero sa ating panahon, may apostol na buhay na isinugo ang Diyos. Siya ang magpapatuloy ng doktrina at pagtuturo ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi sa aklat ng Juan 17 talatang 7, ang nagnanais na maglingkod sa Diyos, makilala niya ang aral kung ito'y sa tao o ito'y sa Diyos. Kaya payo ko sa inyo, bago kayo umanib sa mga relihiyon, siya sa atin nyo ang doktrina, ang aral, bago kayo umanib. Ngayon kung kayo napaanib na-convert na kayo, magsiyasat pa rin kayo. Yan ang sabi ni Kristo Sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan. Dahil ito ang nagpapatutuo kay Kristo. Hindi kung ano-anong libro ang sinisiyasat nyo. Binabasa nyo, pinag-aaralan nyo. Dapat banal na kasulatan. Eksakto yan, mga kapatid. Praise the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang pananampalatayang overcomer, mapagtagumpay, yung pananampalatayang ibinabahagi ng mga apostol. Gusto mo maging overcomer, mapagtagumpay? Sa lahat ng mga pagsubok sa sanlibutan, sa lahat ng laban, you accept and believe the teaching, the doctrine of the apostle of the Lord sent by God in our time. Kaya ang pananampalatayang ito, ibinabahagi, ipinapangaral. Sa lahat ng dako, maririnig nyo sa mga sasakyan. Maririnig nyo sa mga pamilihang bayan, sa social media, sa lahat nga ng dako. Kaya ang Jerusalem, pinuno ng mga apostol yan. Nangaral sila, habang sila binabawalan, lalo silang nangaral at pinuno nila ang Jerusalem. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi sa Romans chapter 10 verse 8, ang salita ay malapit sa iyong bibig sa makatutbagyang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. Pag sinabing aming, hindi kasamang ibang mga relihiyon dyan. Yan ay tumutukoy sa iglesia lamang. Sa pangasiwa ng mga apostol noon at hanggang ngayon. Kaya ito, biritugma ito sa PMCC Fort Worth. Bakit? May sugong apostol, may buhay. Kaya biyaya ng Diyos na ang iglesia and the end time ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Merong successor of the apostle, of the good man of the house. To God be the glory. Yan ang pananampalatayang tama. Eksakto. Pag may pananampalataya ka, hindi naman tama at eksakto,
Hindi pananampalataya dala ng mga sinugo. Palitan mo yan. Itapon mo yan. Ibasura mo yan. Bakit? Pananampalatayang talunan yan. Pananampalatayang bigo yan. Yan ang malaking kabiguan sa tao yan. Mabigo ka sa pananampalataya mo. Sa Diyos na kinikilala mo. Yan ang malaking kabiguan sa isang tao. Pero, itong pananampalatayang aming ibinabahagi sa inyo, pananampalatayang mapagtagumpay. Kahit ang pintuan ng Hades ng impyerno ay hindi magtatagumpay sa pananampalatayang ito, sapagkat ang nagtayo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Mateo 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia, group of the believers, group of the people of the Lord, called out, tinawag at inilabas sa makasalanan sa libutan. Nabubuhay sa pagpapakabanan. Kaya, maraming nag-aangkin sa talatang ito na sila raw ang iglesia na itinayo ni Kristo. Sila raw ang iglesia itinayo ni Kristo. Kung silang itinayo ni Kristo na iglesia, bakit hindi pa rin nakalaya sa kasalanan? Sa gawang makasanlibutan. Alipin ng bisyo, sugarol, lasinggo, babaero, mamatay tao. O diba? Tapos sabihin nyo, kayo, ito ang iglesyang itinayo. Ano pa? Sumasamba sa mga ribulto. Ang mga Kristiyano ba noon? Ang iglesia ni Kristo ba noon na itinayo ni Kristo? Sumasamba ba sila sa mga ribulto? Ipinag-utos ba ni Kristo? Nagawa sila ng mga ribulto sambahin. Di ba? Kaya hindi yan ang tunay na iglesia ni Kristo, mga kapatid. Praise the Lord. To God be the glory. Paano pa natin haharapin ang mga problema at mga pagsubok dito sa sanlibutan? Magpuyat ka sa panalangin. Magkaroon tayo ng panahon para sa Diyos sa panalangin. Praise the Lord. Kaya yung mga nangyayari, mga panganib na dumarating sa sanlibutan, paraanan Diyos yan. Para ano? Para tayo lumapit sa Kanya. Para tayo magpakumbaba, manalangin. Kasi maraming mga tao ayaw na kumilala sa Diyos. Ang isip, puro material, puro pera. Hindi na sumasamba, hindi na nagpe-pray sa Panginoon. Magpe-pray lang pag mayroon ng masamang nangyari sa buhay. Pero pagka sagana, ang blessing, malakas, maraming blessing, ayaw kilalanin, ayaw mag-pray, ayaw sumamba sa Panginoon. Siyempre mo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa 32 verse 3, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay ilalapit mo sa Panginoon through prayer at ang Diyos laging nariyan para tayo'y handang tulungan. Kaya sa aming mga viewers, kung kayo may mga karamdaman, kahirapan, di mo alam kung anong gagawin mo, wala kang ibang dapat gawin at lapitan. Ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Magpakumbaba ka. Pagpasyahan mo kasama ng pamilya mo na ang Diyos paglingkuran. Sa paglilingkod na tama. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sa mga pagkakataong ito,
Kung kayo may mga katanungan, may mga prayer request, mag-comment lamang kayo sa comment section at kayo po ay aking paglilingkuran sa pamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos, pagpalain mo ang panibagong content na ito. Gamitin mo ito ng makapangyarihan at magbunga ito ng kaligtasan, kagalingan doon sa mga may sakit, may mga karamdaman. Palayain mo ang aming mga kababayan sa pagkalihis ng landas, sa kamay ng mga bulaan, at ilagay mo sila sa iyong iglesia. Gamitin mo ang channel na ito at ikaw ang maluwalhati. Salamat po sa ngalan ng Jesus. Amen.